Tutok na sa programa magpapangiti at makapagbibigay ng saya. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok. Ito ang iHeart PH. Sa likod ng bawat tagumpay, kadalasan ay kwento ng matinding pagsubok at pagtatyaga. Pero para sa iba, ang daang kailangan tahakin ay nagsisimula mismo sa pagiging walang-wala. Galing talaga ako sa isang family na sobrang maraming pinagdaanan talaga sa buhay. From extreme poverty kami. Nadagdagan pa yan ng mga kamalasan tulad ng nasunog yung bahay ng mami ko sa Davao. Parang series of events na talagang nalugmok talaga ang pamilya ko. Gaya ng kadalasang iniisip ng marami nating mga kababayan, ang pakikipagsapalaran sa Maynila ay magbibigay sa kanila ng ginhawa. Baby pa lang ako, dinala na ako sa Maynila para maiahon yung pamilya namin. Pero nakita ko yung struggle ng mga magulang ko na masukan sa iba-ibang mga kumpanya, isang kahig, isang tuka. Sa hirap ng buhay, nagdesisyon na rin ang tatay ni John na magtrabaho sa ibang bansa. So nag-Saudi yung tatay ko for 7 years. Pero di ba, alam mo naman, wala naman nagtuturo noon ng proper management of finances. Walang naipon, walang napundar. Pagbalik ng Pilipinas, bumalik na naman kami sa pagiging mahirap. So, unlike any, horror story ng mga OFWs, di ba, na biglang asenso, pero bumalik uli sa dati. Kaya isa na lang ang kinapitan ni John na alam niyang magbibigay sa kanya ng totoong pag-asa at direksyon sa buhay. Laging tinanim sa isip ko ng nanay ko, anak, mag-aral ka mabuti, maging masipag at matyaga ka. Pag-graduate mo, aasenso ka, yayaman ka. Sineryoso ko yung kanyang advice. Talaga nag-aaral ako. And I became valedictorian of my class nung elementary. I also ended up valedictorian nung high school ako. And by college, I was a university scholar naman sa UP Diliman. Sa University of the Philippines, I graduated with 2 courses. Bachelor of Science in Economics and Bachelor of Science in Business Administration. Double major ako, bale. Sa pagdaan ng panahon, natutunan niyang hindi pala sapat ang pinag-aralan lang sa pag-abot sa pangarap. Dahil kinailangan na rin niyang dumaan sa mga pagsubok, pagkatalo at mga pagkakataong huhubog sa kanyang pagkatao. Nung college, kailangan ko itawid yung sarili ko. Nangyari sa akin, natuto ako mag-sales. Pero hindi ko akalain, isa na pala yun sa mga katulong sa akin kasi na-develop ko yung galing ko sa pakikitungo sa iba-ibang klaseng tao at yung aking persuasion abilities, no? Yung yung convincing power ko. And dahil dyan, pag-graduate ko ng UP, inaasahan ng tatay ko manager ako ng bangko. Nagulat silang lahat. Pumasok ako sa sales. Tulad din ng mga magulang ko, namasukan din ako at naging empleyado ko for more than 10 years. Pero dito rin niya napatunayan na ang tagumpay ay pinaghihirapan, pinagtsatsagaan, at higit sa lahat, pinaniniwalaan. Mula sa pagiging sales receptionist, naging top salesman si John. At kalaunan, one of the most sought-after motivational speakers sa buong bansa. After so many years and yung experience ko din, tumaas na ng tumaas, nakilala na ako eh. Taas din ng pagtaas yung speaking rate mo. And umabot sa point na after 5 years, I became the highest paid na sales trainer sa buong Pilipinas. Kina-charge ko is hindi bumababa ng 100,000 sa isang oras na magsasalita ako. And doon na talagang musbong yung career ko. And nagtayo din ako ng mga negosyo on the side na na-develop ko. Nagkaroon ako ng water refilling station, restaurants, and so on the side habang nagbibigay ako ng talks na nakakadagdag din sa kita ko nung panahon na yon. Pero sa kabila ng kasikatan na tagumpay, patuloy pa rin si John sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan at purpose sa buhay. Recipient of the Quilly Award, John Anthony Caleb for Pillars of Success. I was one of the first international best-selling author na pinalakad sa red carpet ng Hollywood. Nalagay pa ako sa Forbes magazine actually. Yung mga luxury cars ko nung time na yon, di ba? May mga sports cars ako nung panahon na yon. Para bang may kulang sa buhay ko eh. Parang meron akong hinahanap na hindi ko pa alam nung time na yon kung ano. And then something dramatic happened to me during the pandemic. Nagkaroon ako ng oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. Nasa bahay lang ako. Doon ako nagmuni-muni. Ano ba yung next na gagawin ko? Ano ba talaga yung magiging legacy ko? At diyan ko na na-discover yung totoong pagyaman. Dumating ang malaking turning point sa buhay ni John nang maimbitahan siya sa India at Egypt, kung saan nakilala niya ang spiritual masters na nagbago ng kanyang pananaw at kahulugan sa tagumpay.
Tinanong ako ng master, sabi niya, "Oh, Mr. John Calub, why are you here?" Sinagot ko, nagta-target ako ng 10 billion pesos na net worth. Yun ang gusto kong ma-reach. Alam mo, sabi sa akin ng master, tingin mo ba, kung bukas, ibibigay ko na sa iyo yung 10 billion, tingin mo ba, magiging masaya ka na sa buhay mo? Alam mo, hindi ako nakasagot eh. Napaisip ako nung time na yun eh. Nautal ako eh. Hindi ko alam sasabihin. Sabi ko, na-realize ko that life is not just about money. And na-realize ko din doon that the more you chase yung malaking pera, the more nako-compromise yung happiness mo. Bukod dito, isang bagay pang pinakatumatak sa puso at isip ni John, ng pagiging bukas palad ang magdadala sa buhay natin ng biyaya at tunay na tagumpay. Meron tinatawag na law of giving, na tuwing nagbibigay ka, lalo kang pinadadala ng mas maraming yaman mula sa langit, mula sa universe. Yun yung tinatawag na law of giving. So, kailangan mag-expand ka sa pagbibigay. At sa pamamagitan nito, nakita ni John ang tunay na kahulugan ng pagyaman. Pagyaman na hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kasiyahan ng puso, kapayapaan ng isipan, at kakayahang magbahagi ng biyaya sa iba. Isa sa mga sikreto din ng pagyaman na tinuturo namin is yung law of giving. Very simple lang ang batas na ito ng universe. Lahat ng pinamimigay mo, whether pagkain yan, pera yan, tulong yan, lahat bumabalik sa'yo multiplied. Magagarang sasakyan, kasikatan, karangyaan. Malayong-malayo sa buhay na kinagisnan noon ni John. Pero hindi pa rin pala niya rito mahanap ang tunay na kaligayahan sa buhay. When you get attached to a goal, your life will become miserable. Every day na hindi pa siya dumadating sa'yo, nafe-feel mo na pabigat ng pabigat. Ang success sa akin ngayon is all about using your passion to contribute to people. Dito na rin niya nakita ang kanyang purpose o calling na hindi lang pansarili, kundi para rin makatulong at magbigay inspirasyon sa iba. Ang buhay ko bago ako na-meet si Sir John Calub ay isa akong government employee. Nararanasan ko na magipit, kapusin, lalo na nung ang nanay ko ay nagkasakit bunga ng breast cancer. Kung makikita mo yung buhay namin noon, ay parang wala talagang pag-asa. Dahil sa pangarap na makaahon, napunta si Jar sa sales at networking. At dito niya unang nakilala si John. Nung na-meet ko si Sir John Calub, sa isa sa mga seminar niya, doon bumukas ang aking isipan na para ikaw ay maging successful sa mundong ito, ay kailangan baguhin mo yung paraan kung paano ka mag-isip. Yung mga universal laws, kapag sinunod mo talaga, magkakaroon ng shift sa buhay mo. Mula sa dating buhay na palaging kapos, nakabangon si Jar at nakakapagbigay na rin ngayon ng oportunidad sa iba. Yung buhay ko dati sa ngayon ay totoong malaki ang pinagkaiba. Kung dati pambili ng pagkain ay para bang hindi namin alam kung kukunin pang araw-araw, ay ngayon kahit papaano may security at kahit papaano may peace of mind. Kung dati ako yung humihingi ng tulong, ngayon tayo yung hinihingan ng tulong. Masaya ako dahil nasusunod natin yung pangako natin sa Panginoon natin na pag nagkaroon tayo, ay tayo naman yung magiging instrumento niya. Malaki rin ang naging epekto sa buhay ng co-founder ng isang health and wellness company. Matapos sundin at isabuhay ang universal laws and principles na natutunan kay John. I am the eldest among 6 siblings. Ang family ko is nasa, kumbaga, below poverty. Nabaon kami sa utang because of a failed business. Growing up as a kid, ramdam mo yung hirap. I started working at age of 16. So, to cut the story short, nasaraduan kasi kami ng kumpanya sa MLM na pinasok namin. I want to do more because alam ko na sa sarili ko, meron akong purpose at hindi ko yun nafe-feel that time. Lahat ng ito binago ng isang business training kung saan natutunan niya ang mga prinsipyo at kaisipang nagbigay ng bagong direksyon sa buhay niya.
And then, comes 2024, nag-a-attend na naman kasi kami ulit ng mga training na VIP guest doon si Sir John Caleb. Nung nakausap namin siya, he was now talking about energy healing. During doon, sa training nga din na millionaire mindset, parang doon kami nagkaroon ng idea na, oo nga no, may energy talaga. Hanggang sa nag-take na kami nung energy healing session. Ang daming realization na parang nag-open ng mind namin na yung power of belief. With the energy healing, nag-cleanse kami, nag-forgive kami. And then, we believe that there is more to life. Parang nandyan lang yung abundance. You just have to grab it. Then, napunta kami sa pagpupromote ng health and wellness product. In a snap, parang nagugulat na lang kami sa result. Sabi namin, ano nangyari? Bakit bigla? From sobrang negative namin, yung products namin nasusold out. Magkaiba man ang karanasan at daang tinahak, pareho ang mga bagay na kanilang natuklasan, na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat ng material na bagay, kundi ang kakayahang makakapagpabago ng buhay ng iba. Para sa akin, ang tunay na meaning success ay yung impact na nabigay mo sa mga tao mo. At this point, success for me is having the ability or power to live with purpose. Para kay John, mas nagiging makabuluhan ang tagumpay na kanyang nakakamit kapag may mga taong kagaya nila Jar at GJ na hindi lang basta umasenso, kundi nagkaroon din ng positibong epekto sa ibang tao. Isa sa mga sikreto din ng pagyaman na tinuturo namin sa John Caleb Training International Academy is yung law of giving. Lahat ng pinamimigay mo, whether pagkain yan, pera yan, tulong yan, lahat bumabalik sa'yo multiplied. Hindi mo yan mapipigilan. Basta nagbigay ka, lagi siyang babalik multiplied. Ang mga bagay raw na ito nagiging posible kapag hinayaan mong dumaloy ang biyaya at kabutihan sa buhay mo. The most powerful law kasi is law of attraction, no? And this is all about your mindset and your heart set. Kasi hindi lang yung iniisip mo eh. Dapat master mo din yung nararamdaman mo. So first step na kailangan mong gawin is to move your energy from always negative into mas maraming oras na positive. Natagpuan man ni John ang kanyang misyon na nananatili sa kanya ang pakiramdam na marami pa rin ang nangangailangan ng gabay para makamit ang tunay na tagumpay. Kaya patuloy niyang ginagamit ang kanyang talento para magturo, magbahagi at maging instrumento ng pagbabago sa mas marami pang tao. It's not who you become that is important. It is what others have become because of you. Na-influence mo yung mga ibang tao na lumakad din sa tamang daan, sa marangal na paraan para umasenso sila at magbago yung buhay nila. Yun yung mas magandang sukatan ng totoong pagyaman. I am extremely happy, fulfilled, and meron akong peace of mind. Yun yung kaya kong ipagmalaki. And that is my benchmark of true success. Tagaytay has always been the perfect destination for a quick getaway. A locale with a perfect view, perfect climate, perfect food offerings. That makes it the perfect destination for the perfect rest and relaxation experience, just a few hours away from the metro. And kung gusto nyo ma-experience lahat ng yan all rolled into one place, why not visit this fine establishment? Ang Casa Alegria po ay isang bed and breakfast hotel po dito sa Tagaytay. Yung casa po kasi ibig sabihin niya bahay, yung Alegria is masaya. Ibig sabihin pag nandito ka pa, masayang bahay, ganun. Casa Alegria has always been a staple name when it comes to the must-visit bed and breakfast hotels dito sa Tagaytay. Bukod kasi sa homey vibe and rustic feels nito, sobrang panalo rin ang kanilang facilities and amenities. Ang Casa Alegria po, meron po siyang 9 rooms. Ang una po ang El Presidente, yun yung suite rooms. Meron po siyang air condition, TV, malaki po yung rooms niya.
May double deck siya, may bathtub, malaki po yung CR niya, and then complete yung shower po niya. Meron din po kami suite rooms. Ang kagandahan po nito, meron siyang overlooking, may bathtub rin siya, kompleto rin po yung gamit sa loob. Meron din kami superior queen, meron balcony sa labas, pang couple. But more than that, ang pinakabentahe talaga ng Casa Alegria ay ang kanilang close proximity sa nature, lalo na ang majestic view ng Taal Lake and volcano. Pag-akit pa lang nila dito, na-amaze na sila kasi wow, perfect yung view. Isa pa pong nagugustuhan nila dito sa Casa Alegria, mas na-attach po sila sa nature dahil maraming puno po, mas nakakapag-relax po sila. As a person who is very, very spontaneous when it comes to cafe hopping or when it comes to being adventurous, of course, Casa Alegria is one place that you should visit because it has the ambience, it's very peaceful, and the view itself. Bagay na talagang na-enjoy ng mga bakasyonistang sina Aizel, Pauline at Razel. Actually, ito yung choice na namin kasi environmental place and accommodating din. Tapos yung view din with Taal Lake, talagang attractive siya sa sight ng mga tao. It's stress relieving na rin. First choice namin to kasi siya yung pet-friendly. Kasi nga may mga dogs kami. Sobrang accommodating, lalo sa pets namin. Tapos yung mga kids nag-enjoy talaga and ang ganda talaga ng view. It's very good po. I like it po. Jacuzzi po and the pool. It's cause I love swimming po and the jacuzzi, it's very good. At syempre, hindi makukumpleto ang inyong R&R kung walang masarap na food trip experience. And Casa Alegria takes pride in their sumptuous food offerings that caters to both Filipino and international tastes. Ilan nga sa kanilang bestsellers ay ang beef kansi, fried chicken, buffalo wings, sizzling sisig, tacos, at quesadilla. Mga pagkain na approve sa panlasa at tummy ng barkada ni Alex. Let's do a taste test dito sa utak. Oh my God. That is so smooth. Ito yung best part ng bulalo. Yes. Yung bone. It melts in the mouth. So we can see really here na the food is made through love. Tapos yung portioning dito, sobrang big nga. So parang worth it talaga siya. So what we had earlier is bulalo, quesadilla, chicken, and fish and chips. So I can say that their bulalo here is very different from the usual bulalo because it is kind of sour, which is I think is very unique, and it also pairs perfectly with patis and silit. What I appreciate with the chicken is it also has a flavor in the meat. So other than the normal chicken wings that you only have the flavor on the skin itself, the flavor itself is you can really taste it from the inside into the outside. My favorite here is the quesadilla because it's both cheesy and meaty, and I can appreciate that it really was made intentionally for people who would like something savory and something cheesy. And for the fish and chips naman, I think it's very easy to eat. An all-in-one rest and relaxation experience all in one place. So when in Tagaytay, why not book a stay here sa Casa Alegria? Ini-invite ko po ang lahat na pumunta dito sa Casa Alegria na matatagpuan sa Ligaya Drive, Sungay East, Tagaytay City para magbakasyon kasama ng pamilya nyo para ma-experience ang ganda ng aming hotel at Taal Lake. Alam niyo ba na may natural na pampawala ng inflammation at pampalakas ng utak na makikita lang sa inyong kusina? Ito ang turmeric, isang golden spice na kilala sa aktibong sangkap nitong curcumin. May matinding anti-inflammatory effect ang curcumin. Tinutulungan nitong labanan ang chronic inflammation na sanhi ng maraming sakit gaya ng arthritis, sakit sa puso at Alzheimer's. Isa rin itong antioxidant na pinoprotektahan tayo laban sa oxidative stress na siyang nagpapabilis ng aging or pagtanda, pati na rin ang memory loss.
Benefit ng curcumin ang level increase sa BDNF or brain-derived neurotrophic factor. Isang brain hormone na tumutulong sa pagkakaroon ng bagong brain cells. Kaya posibleng mapabuti nito ang ating memory, concentration, pati na rin ang ating mood. Pero tandaan, mahirap i-absorb ang curcumin on its own. Kaya mainam na i-consume ito kasama ang iba pang spice gaya ng paminta para mas mabilis itong ma-absorb ng ating katawan. At yan ang benefits ng turmeric. Simpleng sangkap, pero malakas ang suporta sa kalusugan ng isip at katawan. Laging tatandaan, magpakonsulta lamang sa mga eksperto tungkol sa inyong kalusugan. I'm Dr. Joel Lopez. Follow for more holistic health trivia dahil your health matters. 30 minuto na naman ang nakalipas. Nag-enjoy ba kayo sa aming episode? Kung oo, i-follow ang aming social media accounts for more of our stories. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok. Ito ang iHeartPH.